Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Danilo Mercado at ngayon tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa kung paano pangalagaan ang ating utak at memorya habang tayo ay nakakaedad. Madalas bang malamig at manhit ang dulong ng inyong mga daliri? Nangyari na ba sa inyo na pagising sa umaga ay bigla na lang kayong natigilan at hindi masabi ang gusto ninyong sabihin? Siguradong naranasan niyo na ring buksan ang pintong ref at biglang makalimutan kung ano ang kukunin ninyo. Maaring ipinagsasawalang bahala ninyo ang makaranasang ito, ngunit kung isipin ninyong simpleng pakalimot lang ito, maaari kayong mapahamak. Mayroon akong tatlong tanong para sa inyo. Subukan ninyong sagutin. Naranasan niyo na bang tuluyang makalimutan ang isang usapan o appointment ilang araw na ang nakalipas? Matagal niyo na bang hinanap ang inyong telepono dahil hindi niyo alam kung saan ito inilagay? O kaya naman, naranasan niyo na bang mahiya dahil hindi niyo maalala ang pangalan ng isang malapit na kamag-anak? Kung kahit isa lang dito ay naranasan ninyo, maaring hindi lang ito simpleng pagkalimot, kundi isang maagang senyales na nagsisimula ng maipon ang madumi o waste product sa loob ng inyong utak. Kapag nagsimula ito, unti-unting hihina ang kakayahan ng utak na mag-imba at maglabas ng mga alaala at ang mga maliliit na pagkakamali ay maaring mauwi sa malaking kalituhan. Kapag naipon na ito, ang mga nakalimutang alaala ay hindi na may babalik at magiging mahirap na kahit ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagkain o pagbibihis ng mag-isa, ngunit huwag po kayong mag-alala. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, malalaman ninyo ang isang napakasimpleng paraan na hindi nangangailangan ng gamot o ehersisyo. Ito ay ang 3 minutong pag-stimulate ang dulo ang daliri at ang isang basong inumin sa gabi. Kung patuloy ninyong gagawin ang dalawang bagay na ito, maaring bumukas ang mga ugat sa inyong utak at manumbalik ang inyong memorya. Kung hindi ninyo malalaman ang nilalaman ngang video na ito sa loob ngang susunod na 10 taon, maaring isa-isang maglaho ang inyong nga alaala at sa huli ay hindi niyo na matandaan kahit ang pangalan ngang inyong apo. Napakarami ko nang nakitang mga pasyente na naliga at napadpad sa emergency room. Kahit magsisi sila sa oras na iyon, huli na ang lahat. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, malalaman ninyo ang lahat mula sa paraan ngang pagising sa mga ugat sa utak gamit ang pagstimulatang dulo ng daliri na maaari ninyong gawin simula ngayon hanggang sa resipe ngang inumin sa gabi na lilinis sa mga dumi sa utak at pati na rin ang paraan ngang self-check sa kalusugan ngang utak na hindi nangangailangan ngang pera. Mga kababayan, ito na ang huling pagkakataon para maiwasan ang dementia. Magandang araw. Ako po ay nakakasalamuha nga iba't ibang pasyenteng may edad araw-araw. Sa panahon ngayon, napakasipangam nga nakatatanda, hindi po ba? Masugid nilang sinusubaybayan ang magagandang impormasyon, regular na umiinom nga bitamina, at sinisikap na sundin ang magagawi sa pamumuhay na mabuti para sa katawan. Gayunpaman, patuloy na dumarami ang bilang mga pasyenteng may dementia. Ayon sa kamakailang istatistika, humigit kumulang 10%. 4% ng populasyon nga nakatatanda na may edad 65 pataas ang may dementia, nakatumbas ngang humigit kumulang 980,000 katao noong 2024. Inaasahang lalampas ito sa 1,000,000 ngayong taon. Bagamat mahirap makahanap ng eksaktong datos kumpara sa 10 taon na ang nakalipas, sa pagitan ng 2009 at 2018. Ang bilang ng mga pasyenteng may early onset dementia, wala pang 65 taong gulang, ay tumaas mula 17,992 hanggang 63,231, isang halos 4 na beses na pagtaas.
Ang pagtaas na ito sa bilang nga pasyenteng may dementia ay nagpapakitang isang napakabilis na trend. Sa kabila nito, ang pagharap nga ospital sa dementia ay napakapasibo. Karamihan ay ganito ang sinasabi, magbasa po kayo, mag-ehersisyo kayo, bumalik kayo pagkatapos na 6 na buwan para sa isa pang pagsusuri. Ngunit kapag bumaba na sa isang tiyak na marka ang score, agad silang didiagnosin ng dementia at magre-reseta ng gamot. Ang mga high-risk na grupo para sa dementia ay inoobserbahan lamang ng walang anumang partikular na hakbang sa pag-iwas, at sa huli ay bibigyan ng gamot kapag mayroon ng diagnosis. Ang gamot na iyon ay nagpapabagal lamang sa mga sintomas, hindi nito ginagamot ang sakit mismo. Sa pagsasabi ko nito, maaari akong magkaproblema sa komunidad ng medisina. Ngunit handa akong harapin ang batikos at sundin ang aking konsensya. Ito ay dahil sa hindi mabilang na beses kong nasaksihan kung paano sinisira ng dementia hindi lamang ang buhay ng isang tao, kundi pati na rin ang buong buhay ng isang pamilya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ang sasabihin ko sa video na ito ay hindi isang mahirap o mamahaling paraan. Sa pamamagitan lamang ng 3 minutong pagstimulate sa dulo ng gadaliri at isang simpleng routine ng pag-inom ng isang baso sa gabi, maaring magbago ang inyong utak. Ipapaliwanag ko ng detalyado ngayon kung paano nililinis ng dalawang paraang ito ang madumi sa utak at pinoprotektahan ang inyong memorya. Kung nais ninyong protektahan ang inyong mga alaala, pakipindot ang like at subscribe button ngayon. At mangyaring ibahagi ito sa inyong pamilya o mga kaibigan na nag-alala tungkol sa dementia. Ang isang simpleng pagbabahagi ay maaring magligtas ng buhay ng isang tao. Nangyari na ba sa inyo na habang ginagamit ang inyong cellphone para sa isang transaksyon sa bangko, bigla ninyong hindi maalala ang inyong password? O habang nanonood ng telebisyon, bigo kayong maalala ang pangalan ng isang pamilyar na artista? O kaya naman, nagpainit kayo ng pagkain sa microwave at tuluyan ninyong nakalimutan ito sa loob ng ilang oras? Maraming tao ang nag-isip na ito ay simpleng pagkalimot lamang. Ang pagkalimot ay bumabalik sa alaala paglipas ng panahon, ngunit iba ang dementia. Ang mismong alaala ay nawawala, kaya't hindi na ito maalala. Halimbawa, sa pagkalimot, maaring hindi niyo maalala ang pangalan ng isang ulam at sasabihin ninyo, ano nga ulit yon? At sa huli ay maalala ninyo ito. Ngunit sa dementia, nakakalimutan ninyo mismo na kinain ninyo ang ulam na iyon. May isang ginang, 73 taong gulang, si Aling Elena, na laging malamig ang dulo nga, daliri at madalas mautal, kaya't 3 hanggang 4 na beses sa isang araw niyang sinasabi, ano nga ulit yon? Labis na nag-alala ang kanyang pamilya na baka nagsisimula na siyang magka-dementia. Sa kabilang banda, isang babae na kaedad niya, si Ginang Santos, ay araw-araw na nag-stimulat ang kanyang daliri sa umaga at gabi at umiinom ng isang espesyal na inumin sa gabi. Pagkatapos ng 3 buwan, sumailalim siya sa isang memory test sa ospital at ang kanyang resulta ay bumuti ng 30%. Ang pagkakaiba sa kanilang dalawa ay hindi isang malaking bagay. Ito ay isang maliit na routine sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mga kababayan, ang mga ugat sa ating utak ay parang mga tubo ng tubig sa bahay. Kung may mga dumi na namo sa loob ng tubo, hindi agos ng mayos ang tubig at sa huli ay babara ito. Gayon din sa ating utak. Kapag naipon ang mga dumi, nahaharangan ang pagpapadala ng signal at lumalabo ang ating memorya. Sa katunayan, ayon sa mga pag-aaral, kapag mahigit sa 30% gram dumi sa utak ang naipon, tumataas ng 3 beses ang panganib ng dementia. Ang nakakatakot ay tahimik na nangyayari ang prosesong ito.
Kaya't mayroong golden time ang dementia. Sa maagang yukto, kung babaguhin ang mga gawi sa pamumuhay, malaki ang mababawas sa tsansa na magkaroon ng dementia. Isang research team sa Rush University sa Chicago, USA ang nagsagawang follow-up study sa mga nakatatanda na 65 taong gulang pataas. Natuklasan nila na ang grupo na sumunod sa mga gawi sa pamumuhay tulad na ehersisyo, tamang pagkain at mga aktibidad na nag-istimulate sa utak ay may 60% na mas mababang panganib na magkaroon ng dementia kaysa sa grupo na hindi. Iniulat din sa isang pagsusuri ng Cambridge University sa UK na kung aalagaan ang 4 o higit pang mga gawi sa pamumuhay, bumababa sa kalahati ang insidente ng dementia. Sa huli, ang susi sa pag-iwas sa dementia ay nasa ating mga gawi sa pamumuhay. Kung gayon, ano-anong masintomas ang maagang senyales ng dementia? Nakakagulat na ang depresyon, pagkawalang pang-amoy, at mga problema sa pagtulog tulad ng insomnia ay maaring mga paunang sintomas ng dementia. Kaya't kung napapansin ninyo, bakit kaya ako malungkot ngayon? Hindi ko maamoy ng maayos ang mabagay. Gabi-gabi akong nagigising. Hindi ninyo dapat ipagsawalang bahala ang mga pagbabagong ito. Nga kababayan, ang mahalaga ay hindi pa huli ang lahat para magsimula ngayon. Hindi kailangan ng mamahaling gamot o health supplements. Ang kailangan lang ay simpleng gawi tulad ng pagstimulat ng dulo ng daliri, isang inumin sa gabi, at tubig. Mamaya ipapakita ko mismo ang paraan ng pagstimulatang dulo ng daliri at ibibigay ko rin ang resipe para sa inuming naglilinis ng utak na iniinom sa gabi. Idadagdag ko rin ang mga paalala na dapat ninyong tandaan. Kung matututunan ninyo ang routine na ito ngayon, malaki ang maitutulong nito sa pagbabawas ng mga dumi sa utak at pagprotekta sa inyong memorya. Mga kababayan, ito na ang huling golden time para maiwasan ang dementia. Samahan ninyo ako hanggang sa dulong video na ito. Simula ngayon, ituturo ko ang unang paraan para linisin ang madumi sa utak. Ito ang 3 minutong pagstimulate sa dulo ng daliri. Sa dulo ng ating miyamjia daliri ay may miadulo ng nervios na konektado sa utak. Lalo na ang hinlalaki at hintuturo ay malalim na konektado sa frontal lobang utak. At ang hinlilit ay sinasabing konektado sa bahaging utak na namamahala sa memorya at emosyon. Kaya't kapag sinestimulate ang mga bahaging ito, tumataas ngang higit sa 20% ang daloy ngang dugo patungo sa utak at nagiging mas aktibo ang sistema ngang paglilinis ngang utak. Narito ang mga partikular na hakbang. Unang hakbang, pagstimulate sa hinlalaki at hintuturo. Pindutin ng malakas ang dulo ng inyong hinlalaki at hintuturo sa loop ng 30 segundo. Kailangan itong pindutin ng medyo masakit para maging epektibo. Ang bahaging ito ay konektado sa lugar ng utak na responsable para sa pagpapasya at memorya. Kaya't ang pagstimulate dito ay parang pagizing sa mga function ng utak. Ikalawang hakbang, pagstimulate sa hinlilit. Pindutin ang dulo ng inyong hinlilit sa loob ng 30 segundo. Maaring medyo masakit ito, ngunit ang stimulation na ito ay nakakatulong na i-activate ang circuit ng memorya at emosyon. May makapaaral na nagsasabing kung regular itong gagawin, mas mabilis na maalala ang makasalita at mababawasan ang pagkautal. Ikatlong hakbang, pagkuskos ng mga palat. Kuskusin ang 2 palat ng mabilis sa loop ng 30 segundo hanggang sa uminit ito. Ang pakuskos ng palat ay nagpapalawa ng daluyan ng dugo at nagpapasigla sa daloy ng dugo sa mga dulong katawan. Ang mainit na dugo ay umaayat sa utak na nagbibigay ng oksigen at nutrisyon sa mga selula ng utak. Bukod pa rito,
Kapag bahagyang tumaas ang temperatura ng katawan, pinasisigla nito ang paglabas ng melatonin, ang sleep hormone, kaya't kung gagawin ito sa gabi, makakatulong din ito para sa mahimbing na pagtulog. Ang tatlong hakbang na ito ay tumatagal lamang ng 3 minuto. Isang beses sa umaga pagkagising at isang beses sa gabi bago matulog, sapat na ang 2 beses sa isang araw para makita ang epekto. Maaring nagtatanong kayo, mas maganda ba ang epekto kung mas madalas itong gagawin? Ang sagot ay ang sobra ay masama. Okay lang na gawin ito 3 hanggang 4 na beses sa isang araw, ngunit kung labis na pipindutin ang dulong nga daliri, maari itong magdulot ng sakit o pasa. Kaya't ang pinakamainam ay gawin itong basehan ng 2 beses sa umaga at gabi, at dagdagan ng isa pa kapag nararamdaman ninyong malamig ang inyong daliri o malabo ang inyong memorya. Sa katunayan, ang manakatatanda na regular na gumawa nito ay nagpakita ng malaking pagbuti sa kanilang memory scores pagkatapos ng 3 buwan at nabawasan ng malaki ang bilang ng beses na sila ay naligaw o nakaiwan ng magamit. Kung sisimulan ninyo ang gawi na ito ngayon, mararamdaman ninyo mismo ang pagising ng inyong utak. Ngayon, ipapakilala ko ang espesyal na inumin sa gabi. Ang inuming ito ay hindi lamang isang tsaan na ininom bago matulog, ito ay isang sikretong routine na gumigising sa sistema ng paglilinis ng utak sa buong gabi. Ang paraan ay napakasimple. Sa isang baso ngang maligamgam na tubig na 150 ml hanggang 200 ml, pigayin ang kalahati ng isang lemon at dito magdagdag ng 5 ml ng extra virgin olive oil o isang maliit na kutsarita at haluing mabuti. Kung kailangan ninyong tamis, maaari kayong magdagdag kaunting pulot pukyutan hone. At kung may diabetes kayo, maaari kayong gumamit ng kaunting stevia sa halip na pulot. Inumin ito ng dahan-dahan isang oras bago matulog. Kung gayon, bakit nakakatulong ang masangkap na ito? Unahin natin ang olive oil. Ang oleic acid at polyphenols na nilalaman nito ay nagpapalambot ng mga daluyan ng dugo at nagbabawas ng pamamaga. Kapag maayos ang daloy sa mga ugat sa utak, mas madaling nailalabas ang mga dumi at nagiging flexible ang mga cell membrane na nagpapadali sa signal sa pagitan ng mga selula. Sa katunayan, ang olive oil ay isang pangunahing sangkap sa Mediterranean diet at MIND diet at maraming paaral ang naulat na ang mataong regular na sumusunod sa diet na ito ay may mas mabagal na paghina ng cognitive function at halos 50% na mas mababang panganib sa dementia. Mga kababayan, siguraduhing piliin ang extra virgin olive oil. Ito ang may pinakamataas na purity at napanatili ang mga antioxidant at unsaturated fatty acids. Maganda kung ang produkto ay may nakasulat na cold-pressed o cold-extracted sa label, dahil nangangahulugan ito na hindi ito pinainitan sa proseso ng pagpiga, kaya't maliit lang ang pagkawala ng nutrisyon. Ang paraan ng pag-iimba ay napakahalaga rin. Ang olive oil ay sensitibo sa liwanag at init, kaya't sa halip na sa malinaw na bote, piliin ang mga nasa madilim na bote tulad ng berde o brown. Pagdating sa bahay, huwag itong gilagay sa tabing bintana na nasisikatan ng araw o malapit sa kalan. Mabilis itong masisira. Itago ito sa isang malamig at madilim na lugar, tulad ng isang kabinet o sa pinto ng ref. Isang dagdag na tip, pinakamainam na ubusin ang olive oil sa loob ng 2,3 buwan pagkatapos buksan. Habang tumatagal, nababawasan ang aroma at mga sangkap nito, kaya mas mainam na bumili ng mas maliliit na bote na 500 ml pababa ng paulit-ulit. Paano naman ang lemon? Ang vitamin C at flavonoid sa lemon ay mga antioxidant na nagbabawas ng pamamaga sa utak,
at ang sariwang asim nito ay nakakatulong sa paggalaw ng tiyan. Gayunpaman, mas mainam na gumamit ng sariwang lemon. Ang ngadaboteng lemon juice ay maaring nabawasan na ang nutrisyon o may mga additives. Naisip niyo ba, maganda raw gumamit ng sariwang lemon? Pero paano kung mabilis itong malanta at amagin at abala pa itong hiwain lagi? Kailangan ninyong malaman kung paano ito imba ng maayos para magamit ninyo ito ng matagal. Kung imba ninyo ang buong lemon sa temperatura ng kwarto, matutuyo ang balat nito sa loob ng wala pang 1 linggo. Kaya't ang pag-iimba sa ref ang basehan. Kapag buo, hugasan ito ng malinis, patuyuin, ilagay sa isang ziplock bag o airtight container at ilagay sa vegetable drawer ng ref. Mananatili itong sariwa sa loob ng 3 linggo hanggang 1 buwan. Kung kalahati lang ang ginamit ninyo, maaring matuyo agad ang hiniwang bahagi o amagin. Sa kasong ito, balutin ang hiniwang bahaging plastic wrap o ilagay ito sa isang maliit na airtight container na nakataob. Sa ganitong paraan, mababawasan ang kontak sa hangin at mananatili itong sariwa ng mas matagal. Kung gusto ninyong mag-imba ng matagal, maaari ninyong pigain ang lemon juice at i-freeze ito. Kung ilalagay ninyo ito sa isang maliit na ice cube tray at i-freeze, madali itong gamitin ng paisa-isa at mababawasan ang pagkawala ng nutrisyon. O kaya, hiwain ang lemon ng manipis at i-freeze ito bilang mga hiwa na maaari ninyong direktang ilagay sa tsaa o inumin. Sa ganitong paraan, hindi masasayang ang lemon at magagamit ninyo ito ng tuloy-tuloy. Ang maligamgam na tubig ay hindi lang basta tubig. Bahagya nitong pinapataas ang temperaturang katawan na tumutulong sa sirkulasyon cerebrospinal fluid at dahil dito, mas aktibong gumagana ang glymphatic system. Ang glymphatic system ay ang organ na naglilinis ng madumi sa utak habang tayo ay natutulog. At maraming pag-aral ang nagpatunay na ang mahimbing na pagtulog at mainit na temperatura ng katawan ay lubos na nakakatulong sa aktibidad nito. Ang pagdaragda ng kaunting pulot ay nagpapaganda sa lasa at nagpapakalma na nakakatulong sa pagtulog. Ngunit kung may diabetes, dapat gumamit ng stevia sa halip na pulot. Kung liquid stevia, sapat na ang 2 hanggang 3 patak. Kung powder, sapat na ang 1 kapat ng isang maliit na kutsarita. Sa pagpili ng produkto, mas mainam na pumili ng purong stevia na walang mga additives. Ngayon, maraming nagtatanong, kung iinom ako ng 200 ml ng tubig, hindi ba ako magigising sa gabi para umihi? O, maaari itong mangyari, lalo na sa mga taong madalas umihi sa gabi. Sa kasong ito, bawasan ang dami sa 100 hanggang 150 ml at inumin ito ng mas maaga, mga 90 minuto bago matulog. Sa kabilang banda, para sa mga nahihirapan dahil sa insomnia, mas epektibo ba kung dadagdagan ang dami? Hindi. Sa halip, kung dadagdagan ang dami, maaring maging bloated ang tiyan o mas madalas magising sa gabi para umihi. Kaya't sa inuming ito, mas mahalaga ang pagiging consistent kaysa sa dami. Isa pang mahalagang punto ay para sa mga may gastritis o acid reflux, maaring mairitate ang tiyan dahil sa lemon o langis, kaya't dapat magsimula sa maliit na halaga. Sa simula, subukan ang kalahating kutsara ng olive oil at 1 kutsaritang lemon juice. Gayun din para sa mga may sakit sa gallbladder. Kung nakakaramdam kayong pangangasim o reflux dahil sa lemon, palitan itong caffeine-free herbal tea tulad ng chamomile, 150 ml, at ihalo ang olive oil. Sa huli, ang pinakabuot ng isang basong ito ay ang kombinasyon ng maligamgam na tubig, lemon, olive oil, at kaunting tamis na tumutulong para sa mahimbing na pagtulog at sa loob ng mahimbing na pagtulog na iyon, maayos na gumagana ang sistema ng paglilinis ng utak. Ang mahalaga ay simulan ang routine na ito ngayon. Ang 3,
minutong pag-stimulate sa dulong daliri at ang isang basong ito sa gabi ay simple at halos walang gastos, ngunit maaring maging isang mabisang sandata para pabatahin ang utak at protektahan ang memorya. Mga kababayan, may isang napakahalagang bagay pa akong sasabihin. Ang manaunang nabanggit na pag-stimulate sa dulo ng daliri at ang inumin sa gabi ay epektibo. Ngunit para masulit ang ito, may isang bagay na dapat ninyong sabayan, ang pag-inom ng sapat na tubig. Kung kulang sa tubig, lumalapot ang dugo at hindi gumagana ng maayos ang sistemang paglilinis ng utak. Gaano man ninyo istimulate ang inyong mga daliri o uminom ng magagandang inumin, kung kulang sa tubig, mababawasan ang epekto. Kung gayon, paano dapat uminom? Isang baso pagkagising sa umaga, isang baso 30 minuto bago kumain, at isang baso bandang alas 3 ng hapon. Maganda kung hahati-hatiin ang pag-inom. At bukod sa inuming panlinis ng utak sa gabi, siguraduhing uminom pang 2 hanggang 3 baso ng tubig sa buong araw. Sa kabuuan, 6 hanggang 8 baso sa isang araw, hindi isang lagukan, kundi unti-unti at madalas. Ito ay isang napakasimpleng gawi, ngunit ito ang pinakamalakas na paraan upang suportahan ang kalusugan ng utak. Sa katunayan, ipinakita sa mga pag-aral na kahit kaunting dehydration lang ay agad na nagpapababa ng memorya at konsentrasyon. Dagdag pa rito, isa pang bagay na kasing halaga ng pag-inom ng sapat na tubig ay ang regular na pagtulog. Sa gabi, kapag mahimbing ang tulog, pinakaaktibo ang lymphatic system ng utak. Kung kulang sa tulog o hindi mapakali, hindi gaanong nalilinis ang utak, kaya't mabigat ang pakiramdam sa umaga at hindi gaanong maalala ang mga bagay. Kaya't kung idadagdag ninyo ang regular na oras ng pagtulog sa pag-stimulate ng dulo ng daliri, inumin sa gabi, at pag-inom ng tubig, mas magiging epektibo ito. At hindi pa diyan nagtatapos. Mayroon ding napakadaling paraan para malaman ang estado ng inyong utak. Isang napakasimpleng paraan para suriin ang kalagayan ng inyong utak sa bahay nang hindi gumagastos. Ang una ay ang counting backwards test. Maaari ninyong subukan ito habang sinasabi ko. Sa loop ng 1 minuto, subukang bumilang pabalik mula 30 hanggang 1, 30, 29, 28, at iba pa. Kung huminto kayo sa gitna o nalito sa mga numero, maaring senyales ito na medyo pagod o humihina ang function ng inyong utak. Ang pangalawa ay isang memory check. Subukang alalahanin agad ang 3 ulam na kinain ninyo kaninang umaga. Kung maalala ninyo ito ng eksakto sa loop 10 segundo, ayos lang. Ngunit kung matagal kayong nag-isip at nagsabi ngang ano nga ba yon, maaring senyales ito na overloaded na ang inyong utak. Maganda kung gagawin ninyo ang maliliit na test na ito isang beses sa isang linggo. Kung mas mabilis at mas madali ninyo itong nagagawa, ito ay isang tiyak na patunay na bumubuti ang kalusugan ng inyong utak. Ngunit mayroon pa akong isang bagay na sasabihin. Sa community tab ng aming channel, mayroong isang self-test na ina-upload araw-araw. Ngayon ay counting backwards, bukas ay word recall, sa susunod na araw ay pagguhit. Iba't iba ang inihanda namin. Kung sinamantala ninyo na ang panonood ng video, gamitin ninyo rin ang mga post para sanayin at suriin ang inyong utak araw-araw. Bakit mahalaga ang self-test? Ang dementia o paghina ng memorya ay hindi bigla ang dumarating. Dahan-dahan itong lumalapit ng walang pasabi. Kaya't ang regular na pagsusuri sa sarili ay ang unang hakbang para sa maagang pagtuklas at pag-iwas. Ang simpleng pag-alam kung ano ang kasalukuyang estado ng inyong utak ay nagpapalaki sa epekto ng pag-iwas. Tandaan ninyo iyan. Ibuhat ko ang pag-usapan natin ngayon. Una, 3,
minutong pagstimulate sa dulongang daliri sa umaga at gabi. Pindutin ang hinlalaki at hintuturo ng 30 segundo at ang hinliliit ng 30 segundo at kuskusin ang mga palat hanggang sa uminit. Pangalawa, 1 oras bago matulog, ang inumin sa gabi na may halong lemon juice, olive oil at pulot sa 1 baso ngang maligamgam na tubig. Pangatlo, ang gawing ang pag-inom ng 6 hanggang 8 baso ng tubig sa isang araw. 1 baso pagkagising at unti-unti sa buong araw. Kung gagawin ninyo ang 3 bagay na ito, mararamdaman ninyo na unti-unting nalilinis ang madumi sa utak at bumabalik ang inyong memorya. Ang nabanggit kong si Ginang Santos ay ginawa ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 6 na buwan at ngayon kapag namimili siya, natatandaan na niya kung ano ang bibilhin kahit hindi tumingin sa listahan. At isa pa, narinig niyo na ba ang tungkol sa mga Dementia Care Center sa mga health center? Nag-alok sila ng mga libreng programa para sa pagpapabuti ng cognitive function sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng puzzle, reminiscence therapy, at art at music therapy. Maaari ninyong istimulate ang inyong memorya at regular na sanayin ang inyong utak. Higit sa lahat, ang malaking bentahe ay wala itong bayad. Lalo kung inirekomenda ito sa mga nakakaramdam na humihina na ang kanilang memorya, sa mga may pamilyang nag-aalala tungkol sa dementia o sa mga walang sintomas ngunit nais na mag-ingat bilang pag-iwas. Ang mga pagsasanay na mahirap gawin mag-isa sa bahay ay mas masaya at mas madaling ay pagpatuloy kapag ginawa kasama ang mga taong may katulad na alalahanin sa center. Kaya't bukod sa mga paraang itinuro sa video na ito, hinihikayat ko kayong bisitahin ang pinakamalapit na Dementia Care Center sa inyong health center. Ito ay isa sa pinakamadali at pinakatiyak na paraan para protektahan ang kalusugan ng inyong utak. Panghuli, isang pakiusap. Pakipasa ang impormasyong ito sa inyong mga kapatid at kaibigan na hindi pa ito alam. Ang isang video na ito na ipapadala ninyo ay maaaring maging punto ng pagbabago na magpoprotekta sa memorya at magbabago sa buhay ng isang tao. At sa comment section sa ibaba, pakiiwan ang isang salita, alalahanin. Ang isang salitang ito ay magiging isang pangako para sa inyo at isang malaking inspirasyon para sa akin. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang 5 pinakamasamang pagkain na nagpapataas ng panganib ng dementia ng 3 beses, ayon sa babalang ng doktor. Kailangan ninyong tingnan kung kinakain ninyo ito araw-araw. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Taos puso kong sinusuportahan ang inyong malusog na katandaan.